pulis dito sa Senado? Kaninong komite? Pinakamarami na contempt na pulis at saka mga witnesses. Ako. Kaya wala ko pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamanasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ko papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat walang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. So yesterday, nasaksihan natin ng isang galit na, hindi naman galit na galit, sorry. Nasaksihan natin ng isang Senator Bato de la Rosa, no, na hindi niya nagustuhan pag-walkout sa kanya ni Idol Rafi. So nag-iba ang timpla ni Senator Bato at ito yung nangyari. Bato de la Rosa kay Senator Rafi Tulfo. Kasunod yan ng pag-walkout Sorry. sorry si Senator Bato de la Rosa kay Senator Rafi Tulfo. Kasunod yan ng pag-walkout ni Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senado kahapon na kinasasangkutan ng mga pulis Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Nag-init ang ulo ni Senator Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon. Kaugnay ito ng pagkakasangkot ng ilang miyembro ng Bulacan Police sa isang operasyon na walang search warrant noong isang taon. Hindi kasi nagtutugma ang salaysay ng mga pulis kaugnay ng search warrant. Walang warrant nung pumunta sila doon. Bingo! Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. But they're insisting, napahinga sila ng hearing nga. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Sa gitna ng panggigisa ni Tulfo, hindi niya nagustuhan ang pambibaby down ni Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa mga sangkot na pulis. Tingnan mo yung video. Ito na. Pakinggan niyo mabuti yung sinabi rito. Sa paggigisa daw ni Rafi Tulfo, hindi daw nagustuhan. No? Sa gitna ng panggigisa ni Pakinggan niyo mabuti ito. Tulfo, hindi niya nagustuhan ang pambibaby down ni Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa mga sangkot na pulis. See yung projection kay Senator Bato de la Rosa dito ng news. Hindi nagustuhan daw ni Idol ang pang-baby ni Senator Bato de la Rosa. Pang-baby ba? Yung ginawa talaga ni Senator Bato de la Rosa. Klaruhin natin, And you want that kind of reputation, Senator Bato? covered ng warrant yung Yes, subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Nung i-baby ka. Klaruhin ko lang, Sir Tutol pa, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, nakita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang Eh di ba nga ito yung tatlo yung magtotropa? itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walkout ni Tulfo. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka. Itinanggi niyang binibaby niya ang mga pulis. Wala akong bias dito.
Kahit nasabihin nyo dati akong chief PNP, fair lang ako. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Hindi na bumalik si Tulfo sa pagdinig, pero pagkatapos nito, kinausap daw ni De La Rosa si Tulfo. Right after the hearing, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. At ako ang humingi ng paumanin. Nagsorry ako na, sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Sinabi niya raw kay Tulfo na sana hindi na siya nag-walk out. Sana, huwag ka magtampo kagad. Huwag ka sanang magtampo. Ito, tanong ko lang ha. Si Raffy Tulfo na ba ang standard? No? Si Raffy Tulfo na ba ang standard ng pag-handle ng committee hearing? 'Di ba? Kasi nag-apologize dito. Okay, for just for me to understand it correctly. Nag-apologize dito si Senator Bato doon sa part ng hindi gusto kung paano hinandle yung kanyang Senate hearing. Siya ang committee chair. So sino ba dapat ang masusunod kung paano kinakandak ang session ng isang committee? Yung member or yung chair? At sana nagkuhan ka muna, humingi ka ng 1 minute suspension at kinausap ako, mag-usap tayo para kung how you want this to go. How you want this to go? Ikaw yung committee chair. Gusto mong paboran yung member knowing that ikaw ang committee chair. Apart from that, just for context, apart from that, Bato de la Rosa is the PNP chief, was a PNP chief. So he knows better on how to handle his people. He knows better kung paano niya ma-extract yung information na kailangan niya to know and evaluate if there are certain irregularities. Diba? But from the previous video here, sinabi rin naman niya na even siya, during his time with the PNP, yun din naman ang ginagawa niya. Na merong surveillance team, meron din arresting team, na pagka na-identify na-verify na that the person is actually on location, so papasok na ngayon si arresting team kasama ang warrant of arrest. Diba? This is not only very important, but this is also educational for all of us. Para kahit tayo mismo, we can stand as a witness if there are certain irregularities sa performance ng isang pulis during, diba, sa pagsiserve ng warrant. We don't know how they do it. Ako personally, I don't know how they do it. Diba? Maliban sa sinasabi sa libro. Siyempre, kung ano sinasabi sa revised na rules of court, diba? Under criminal procedure. May mga sinasabi doon na tumutugma sa sinasabi nga. Pero if you are on the site, ibang story na rin pala. Diba? How would we know that? Kasi any irregularities, guys, no, can also lead to something. Ang mga irregularities, guys, kasi pwede kasing maging violation ng isang pulis eh. Na yung violation na yon, pwede mo rin sampahan ng reklamo, sampahan ng kaso. Kaya, importante sa atin na malaman natin yung proper procedures nila. And how can we do that kung panay-panay naman ang pambabara ni Raffy Tulfo sa mga Senate hearings niya, di ba? Investigation. Paliwanag daw ni Tulfo kay De La Rosa, sadyang nainis lang daw talaga si Tulfo sa pagsisinungaling ng mga pulis. Ayaw daw ni De La Rosa na mag-away sila ni Tulfo. When you say tamang asal ba, I cannot, as for now, I would like not to comment on that. Ayaw kong mag-aaway kami. 24 lang kami, senador. Here's the funny part, no? Ayaw niya na mag-away sila ni Idol.
Pero okay lang sa kanya yung ginawa ni Idol sa kanya. Not only as a committee chair. Kung iniisip ni Idol na kaibigan siya, ang isang kaibigan will not gonna do that. A friend will never walk out on a friend. Diba? Dito, magkikita kami araw-araw. Hindi maganda na merong bad blood between us. May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Yes. Mawawala sa yung respeto ng ibang tao. 'Di ba? Mawawala ang respeto sa ng ibang tao. Sa huli, nag-aayos naman na ang dalawang senador at magkakaroon pa ng susunod na pagdinig. Muli namang nanindigan si Bato na wala siyang kinakampihan o kinukonsinting pulis. Sa history ng Senado, meron pa bang ibang senador na makakatalo sa record ko as far as kung ilang number of policemen pinakulong ko dito sa Senado? Ilang police ang Senate in contempt ko at Ilang pulis na rin ba ang pinagtanggol mo? Dahil tama yung ginawa nila, Senator Bato. Nag-agree naman ako sa iyo dyan. You're not supposed to tolerate yung mga mali. But please, commend din yung mga pulis na gumagawa ng tama. They don't just deserve that recognition, but it empowers them to do better. It inspires other people. It inspires other police officers, no? To do better. Kasi nare-recognize sila eh. Kung lagi natin tinitingnan at ipinupukol yung mga kamalian ng mga police. Tapos ino-overshadow ng mga pagkakamali na yun, ng mga violation yun, yung mga tamang ginagawa ng police. Then how can we inspire these people to do better and good? 'Di ba? Wala na tayong nakita eh. Sa totoo lang, sa lahat ng news. Oh. 'Di ba? Karamihan na nakikita natin ng mga pagkakamali ng mga pulis. Pero hindi natin binibigyan ng pansin. Hindi natin binibigyan ng highlight. Yung mga magagandang ginagawa ng pulis. Alam niyo yung effect nito sa mga viewers na kino-consume yung mga content ng mga ganito? Takot. Hindi lang takot, masama pa ang tingin nila sa mga kapulisan. How can we change that when in fact we are poisoning yung pag-iisip ng mga kababayan natin? Dahil wala na tayong pinakita kundi yung mga pangit at masamang ginagawa ng kapulisan. 'Di ba? You should lead the pack, Senator Bato. Bilang ikaw ay dating PNP chief. Huwag mong itolerate ang mali, pero ipagmalaki mo kung ano ang ginagawa ng kapulisan na maganda. 'Di ba? Nung naging PNP chief ka, gaano ba kalaki ang naging reform ng mga kapulisan natin? nakulong ko. Kung that's how only to prove na hindi ko binibaby yung mga polis. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Guys, here's my take on this one. No? Obviously, walang puwang sa akin yung disrespect. No? Ako, guys, I can easily trash friends na dinidisrespect ako. Kahit sino pa yan. Kahit pakapamilya ko yan. Pag dinisrespect ako, I ditch these people. I don't tolerate disrespect in my life. Pero ako, pag ako nagkakamali, no, accidentally, pag ako nagkakamali, nag-a-apologize ako. Doon lang nag-a-apply yung pagpapakumbaba ko sa mga tao. If I've done them wrong, na hindi ko pa sinasadya lalo, of course, I will apologize. Bakit ko? Alam mo, there are two things na sobrang hirap na hirap akong sabihin. Number one is saying, I love you. I don't give that away to anyone. I don't say it to anyone. No?
Very generous ako sa mga pamangkin ko for saying that. Very generous ako sa nanay ko. Very generous ako sa mga kapatid ko. But to other people outside of my family, I make it a point na when I say I love you sa isang tao, it's very exclusive. No, that's very exclusive. When I say I'm sorry, the same thing. Kung paano ko tinatrato yung pagsasabi ng I love you. It's the same thing with I am sorry. Kasi hanggat maaari, ayokong nagkakaroon ng pagkakamali. Hanggat maaari, ayokong may masaktan na kung tao. Di bali nang ako na ang saktan. Wag lang ako ang makasakit. Kaya bihira mo lang ako mariringgan ng sorry. Di ba? I value both. Pagsasabi ng I'm sorry at saka ng I love you. I value both. Typical na lang sa akin yung I miss you, which is, mamimiss mo naman kahit sino eh. Lalo ng mga taong malapit sa'yo. Diba? Saludo na sana ako kay Senator Bato eh. But I don't tolerate these people. I don't like people who's tolerating disrespect. Diba? Unang-una sa lahat, ikaw yung chairman ng committee. Okay lang na may suggestion. Pakinggan mo, maybe mas okay yung alam nila. Pero for you to be dictated on how you should handle your committee, bakit ka pa nag-committee chair? Diba? Kaya ka nga committee chair ng public, peace and order. Tama ba? Peace and order. Because you know better. You've been in the service for a very long time. And you know how to execute. Alam mo at hindi ko ang mga tao na yan na nasa harapan mo, lalo-lalo yung mga kapulisan, ay nagsisinungaling, ginagago ka, o nagsasabi ng totoo. Diba? Apart from that, for you to be accused na binibaby ka, akala ko ba galit si Raffy Tulfo pag binibismirch yung kanyang pangalan? Pero in national TV, diba? Sa mga news, you're being accused na binibaby mo yung mga polis, na tinotolerate mo ang mga polis. Di ba nakakatawa? Parang never pa nga namin nakita na ipinagmalaki mo yung mga polis dyan. Yung mga ginawa nilang tama. Oh. Sabi ko nga sa inyo doon sa previous video, in just less than minute, naintindihan na natin. Okay, ganun pala talaga ginagawa. And even at Bato de la Rosa agree. Na tuwing na pag may, siguro hindi naman lagi, pero pag nag-serve sila ng mga warrant of arrest, merong mga tao na nagsa-surveillance, o tinatawag nilang cover agents, undercover, at meron din mga kapulis na naka-uniforme na siniserve yung warrant. Sabi ni Bato de la Rosa, he's even doing it while he was in the service Kung kaibigan ng tingin sa'yo ni Raffy Tulfo, he's not going to do that. Ikaw, nire-respeto mo si Raffy Tulfo, pero ikaw, okay lang na i-disrespect ka ni Raffy Tulfo. Sabi nga ni Attorney Claire dito, no? Ito natin isang video ni Attorney Claire. Pakita ko sa inyo. Ano sabi sa video na to ni Attorney Claire? Senator Tulfo hindi man lang nag-apologize sa pag-walkout. Senator Bato kahit nabastos, nag-I am sorry. Diba? Kaya tuloy sabi ko, ano ba to? Pagpakumbaba o katangahan? Diba? Ikaw ba, Senator Bato? Pag dinisrespect ka ng mga anak mo, okay lang. Pag dinisrespect ka ng ibang tao, okay lang. Samantalang pag may nag-comment sa mga post mo, 'di ba? Ano ba ni Sendong? At one point si Sendong nakatanggap ng hindi rin okay
na comment galing kay Senator Bato de la Rosa. Pero pagdating kay Raffy Tulfo, ikaw magsasorry. Did you even bother to apologize to those people na binigyan mo ng hindi okay comment? Ito, lantaran na. Right into our faces eh. And then you are going to apologize saying that maliit lang yung population nyo. You are okay to be disrespected. But you are not, you are okay being, you're okay to be disrespected by a senator, but you're not okay to be disrespected by people who's paying your salary. Diba? So, paano ka nga yung magiging karespe-respeto yan? Yung ginawa mo ba, is it an novel act? Sa akin, hindi. Alam mo, eto guys, alam nyo, take it from me. Apologize to people who deserve your apology. But never apologize to people who disrespect you. Because that is the most, if not. Diba? That is the most stupid thing that you'll ever do. Ang ugali ng tao, if this person disrespect you once, and you apologize, they will do it again. Watch and learn.